Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi ko alam kung dapat ko kayong batiin sa pagtanggap mo ng resignasyon mo sa iyong katungkulan. Nakikipagtalo kayo sa mga gwardiya sibil at yun ay hindi marapat. Opo. Galing na nga po sa Kapitan General ang pinal na desisyon. Kinabukasan nga po noon, pinakawalan niya ang mga gwardiya sibil na aking nahuli. Kung wala pahintulot ng aking puna, wala akong magagawa. Kung ikaw ngayon mag-isa, tiyak ay wala nga. Ngunit, kung makukuha mo ang maraming pagpanig, tiyak ay marami kang magagawa. Sinamantala mo na sana ang gayong pagkakataon upang maging halimbawa sa ibang bayan. Ngunit pilosopo, ano pong laban ko sa kinatawan ng mga matataotin? Nariyan naman si Ibarra na naniniwala sa kapangyarihan ng karamihan. Hindi po ba nakakala na siya'y naniniwala sa excomunion? Magkaiba kayo ng kalagayan ni Ibarra. Si Ibarra ay ibig magtanim. Upang makapagtanim ay kinakailangan makibagay at sumunod sa kalikasan. Ang iyong tungkulin ay magpasunod. Upang magpasunod, kinakailangan ng lakas at pagtulak. Ganyan po ba ang inyong paniniwala? Yan ba ang iyong nadarma? Ang mga binhi ay maliliit. Subalit kung tayo ay magtutulong-tulong sa pagtataguyod sa Pilipinas at sa mga pride, ang mga yun ay may ilis. Tayo atay nalalait na pinag-uusapan. Di ba dapat ang pinag-uusapan natin ay may kinalaman sa pagbandan ng Pilipinas? Tayo ay pumapasok sa panahon ng pakikipaglaban. Lalong hit sa lahat ay kayong mga kalaban. Dahil kami matatanda, kumbaga sa araw ay malapit na. Pero ako'y nalulungkot. Dahil ang mga kabataan natin sa panahon ngayon ay wala nang inisip kundi ang manligaw at magsaya. Ay yung mga babae naman ay mas higit na namamalagi sa simbahan. Nakakalimutan na ako nila na meron pa silang pamumuhay at tahanan mas sino-sino. Nais niyo po ba ng gamot? Ang mamatay daw ay wala ng gamot. Subalit kayong mga may iwan ay oo. Pakisabi na lamang kay Ginoong Ibarra na ako'y dalawin bukas at ako'y may mahalagang sasabihin sa kanya. Ilang araw na lang ay mamamatay na ako. Ngunit, ang bayan natin ngayon, tatahak sa kadiliman. Ginoong Alvarez! Padre Cura, naparito kayo ngayon. Sasadyain ko talaga kayo sa simbahan tungkol ito sa inyong kambing. Hindi ko napapahintulutan pang sirain niya ang aking bakuran. Hayaan mo't pag nakita ko, babarilin ko. Yan ay kung mabubuhay ka pa hanggang bukas. Ha! Inaakala niyo bang mapapatay ako ng pipitsuging buwang lalaking yan? Tatapusin ko siya sa isang sipa lamang. Ano? Sino ba ang tinutukoy ninyo? Eh di sino pa ba? Eh di yung lalaking naghamon sa akin na makipagduelo. Ngunit ang pinunta ko rito ay nangangailangan ng agarang atensyon. Agarang atensyon? Huwag na ninyo pa akong abalahin pa sa mga bagay na yan.
Baka maya-maya parang away na naman yan ng dalawang magkapatid na bata. Ngunit ang bagay na to ay nauukol sa mahalagang buhay ng lahat. Mahalagang buhay? Bakit? Magaling bang bumaril ang lalaking yan? Hindi yan ang tinutukoy ko. Abay, ano kung gayon? Pag ganitong hindi ko naasikaso ang aking tungkulin sa aking parokya, ay nangangahulugan lang na meron akong mabigat na dahilan. At ano nga? Minahon ka. Bakit nga ba kayo nagmamadaling magpunta rito? Wala ba kayo nalalamang bagong balita? Wala. Kung gayon ay wala nga kayong mga nalalaman. Ang tinutukoy ninyo ba ay si Elias na nagtago sa inyong sakristan mayor? Hindi po. Wala akong panahon para pagtuunan ng pansin ang sabi-sabing iyan. Ang tinutukoy ko ay ang malaking panganib. Malaking panganib? Natuklasan kong mayroong pag-aasang magaganap. Isang pag-aalsa? Oo. Isang kakilakilabot at masusing pinaganda ang paghihimagsik ang sisiklab ngayon ting gabi. Ngayon ding gabi? Sabihin mo kung sino ang nagpaplano ng pag-aalsang yan at ipababarin ko. Sino? Isang babae. Ang pangalan di ko natutukuin alang-alang sa kompesyon. Ang lumapit sa akin at pinagtapat ang lahat-lahat. Sa ganap na ika-alas 8 ng gabi, ay lulusubin ang biglaan ng kwartel. Lolooban ng kumbento, kukunin ang palwa ng sibil at papatayin ang lahat ng Kastila. Sino ang babaeng yan? Sabihin mo at babarinin ko. Hindi ko ito mapahihintulutan. Pagkat ang kumpisanan ay siyang pinakamataas na luklukan ng Diyos ng awa. Walang Diyos at may awa sa akin. Huhulihin ko siya! Huhulihin ko siya! Sisiraan na ata kayo ng isip. Ang dapat ninyong gawin ay maganda. Palihim ninyong ihanda ang mga gwardiya sibil. Padalhan ninyo ako ng 4 na gwardiya sibil at pasabihan ng bantay sa palwa. Ang palwa ay wala. Tatawag ako sa ibang pangkat upang tumulong para masupi lang ang pag-aansang ito. Huwag po, pagkat ito'y kanilang mahalata. At sa oras na ito'y mahalata nila, ay hindi na nila itutuloy ang kanilang binabalak. Ang mas mabuti, mahuli sila ng buhay at mapasigaw. Ibig kong sabihin ay kayo ang magpasigaw. Ako, sa ngalan ng aking pagkapare, ay hindi marapat na makihalahok sa mga ganyang bagay. Makinig kayo. Mangyayaring magkamit kayo ng mga bituin at krus. Ako'y walang ibang inihiling, kundi paalam sa kanila na ako ang nagtapat sa inyo ng dapat ninyong gawin. Ipapaalam ko, Padre. Ipapaalam ko. Marahil ay maging obispo naman kayo. Sa makatuwid ay padalhan ninyo ako ng 4 na gwardiya sibil, yung nakapang sibilyan. At sabihan sila na mag-ingat, pagkat sa ganap na ika-alas 8 ng gabi, ay uulan ng mga krus at bituin. Nasaan ang iyong Panginoon? Sa gabinete po may ginagawa. Oh, kayo pala, Elias. Naisip ko kayo. Nakalimutan ko itanong sa inyo kahapon ang pangalan ng Kastilang tinirhan ng inyong nunong lalaki. Panginoon, ang paay ko dito ay hindi ukol sa akin kundi Tignan ninyo. Ako'y nakagawa ng isang pagkakatuklas. Ang kawayang ito ay hindi nasusunog. ang pagsubok sa kawayan ang hindi natin dapat pag-usapan. Kundi, ang pagtitipon at pagliligpit, tumaas kayo agad. Sunugin ninyo ang lahat ng mga bagay na mga pag-anyaya sa inyo at kailangan sa loob ng isang oras ay makapunta na kayo sa isang ligtas na lugar. At bakit po? Sunugin ninyo ang lahat ang mga ipinadala at ginawa niyong sulat. Bakit nga? Sapagkat katapos ko lang matuklas silang gagawin isang pag-aalsa at kayo ang pinagbibintang namumuno upang kayo ay mapalungi. Sa pag-aalsa? Sino po nagbabalak? Hindi ko na nakuwang siya sa atin ang pangalan ng may balak mag-alsa. Hindi pa po nagtatagal na ako'y nakipag-usap sa isang sawing palid na sadyang binayaran. Hindi ko na sila napigilan. Hindi po ba nasabi sa inyo kung sino nagbayad sa kanila? Opo. Magtapos akong pilitin na ilihim ang mga bagay na ito ay ipinagtapat na kay rawang nagbayad. Diyos ko. Ginoo, huwag na kayo mag-alinlangan pa.
Huwag na ninyong aksayin ng panahon, pagkat ang pag-aalsa ay maaari na magsiklab ngayong araw. Ang gulo ay di na maaaring mapigil. Lumigtas kayo, Ginoo, para sa ating sariling inang bayan. Ngunit saan po ako dapat tumakas? Sa anumang bayan sa Maynila, At kung ako na rin ang magsuplong sa pag-aalsa? kayo ang magsusuplong, pagpapalagay nila kayong taksil at duwag sa paningin ng iba. Ngunit ano ang aking gagawin? Sinabi ko sa inyo, sirain ninyo ang lahat ng kasulatang may kinalaman sa inyong pagkatao. Tumaas kayo at maghintay sa mga pangyayari. At si Maria Clara? Hindi kailangan mamatay na muna. Gayunman, ilagan man lang ninyo ang mga dako at tumanda kayo sa mga sakaling maparatangan nila. Kung ngayon ay tulungan ninyo ako, kaibigan. Diyan sa mga karpetang iyan ay nakatago ang sulat ng aking pamilya. Ibukod niyo ang sulat ng aking ama at basahin niyo maigi ang mga lagda. Kilala mo ba si Don Pedro Ibarramedia? Oo. Siya ang nuno ko sa tuhod. Inyong nuno sa tuod si Don Pedro? Oo. Pinitili namin ang aming apelido pagkat ito'y mahaba na. Pero, ano nangyari sa inyo? Kilala mo ba siya? Ha? Si Don Pedro? Alam mo bang inalibos na niya ang aking ninunong lalaki? Siya ang dahilan aming pagkasawing palad. Tingnan mo, tingnan mo! Habang kayo nabubuhay, may kayamanan. Nabubuhay, nabubuhay! Gusto niyo ang pinto sa ngalan ng hari. Buksan niyo ito at kung hindi ay higipahin namin ang pinto. Pumasok kayo. Yun ang Ibarra. Pinuhuli namin kayo sa ngalan ng hari. Bakit? Sa kwartel na kayo magtanong. Ako'y napailalim sa inyo at inakala kong ito'y malulutas sa maikling panahon lamang. Kung gayoy, nangangako kayo na hindi kayo tatakas. Hindi namin kayo gagagusin, gaya na rin sinabi ni Alvarez. Ngunit kung kayo tatakas, Kala mo isang misa de gracia, isang kastilyo, maraming puto. Sabi nila, mga pangkat daw ni Matandang Pablo. Mga tulisan ba? Di marahil. Ang balita ay ang mga kwadrilyero na kalaban ng mga sibil. At iyon ang dahilan kung bakit hinuli si Don Filipo. Sinasabing may 14 na siya. Alam niyo ba? Tinangka ni Ibarra ni Itaka si Maria Clara. Kaya pinagtanggol ni Kapitan Tiago ang dalaga sa tulong ng mga Guardia Civil. Kaya naman pala, sugatan si Kapitan Tiago at ang balita pa nga, dadalhin sa Maynila. balita ko na kulong na si Ibarra. Ano kayo nangyari sa tribunal? Mga ginoo. Basta, alam mo ba? Ano nangyari sa'yo? Pagkagaling ko lamang sa tribunal. At doon nakita ko si Don Filipo at si Don Jesus Sumaybara. Ang mga nangyari kagabi, pinagtapat ni Bruno. Tulad nga ng alam ninyo, pakakasal ni Kapitan Tiago ang anak sa binatang Kastila na idinamdam naman ni Don Jesus Sumaybara. Nilusod daw niya ang kwartel at kumbento. Mabuti na lamang at sa awa ng Diyos. Ang kura noon ay nasa bahay ni Kapitan Tiago. Marami raw ang nakatakas. At ang bahay ni Ibarra, sinunog ng mga sibil. At kung nahuli nila si Ibarra, siya rin ay susunugin. At yung lalaki nagpatakas sa kanyang mga kasama. At ito naman, Awa niyo po, Ginoo. Maawa po kayo sa amin. sinubukan niyang tumakas kaya siya nasugatan sa pigi. Di na po ako papasok muli sa patio. Ano pangalan mo? Pagsilalasigan po. At anong pinangako sa'yo ni Crisostomo Ibarra para lusubin ng kwartel? Si Crisostomo Ibarra hindi kailanman nakipag-alam sa amin. Huwag kang magkaila dahil dyan tinangkayong mabigla kami. Namamali kayo. Pinatay niyo po sa palo ang aming ama. Kaya ngayon, nagigikente kami. Ngayon patayin niyo na ho ako. Wala po kayong malalaman sa amin. Mga Guardia Civil, dalhin yan sa mga bangkay. Makikilala mo ba ang taong ito? Hindi po siya kilala. Sinungaling! Hindi ka ba amin?
Wala po akong alam. Filibustero! Hindi ka pa aamin. Kaano-ano mo si Crisostomo Ibarra? Gusto mamatay? Patay na ang iyong kasamahan. Gusto mong sumunod sa kanya? Ginoo, sasabihin ko na po ang lahat. Magtatapat na po ako. O sige, hala. Tignan natin. Ano yung pangalan? Andong po. At ano naman kasunod niyan? Andong inutil po, Ginoo. At ano ang inyong trabaho, Andong loko-loko? Tagakapon po ng niyog at alila ng aking biyanan. At sinong nag-utos sa'yo na lumusob sa kwartel? Wala po. At sinong nag-utos sa'yo para sa isang pag-aalsa? Isang pag-aalsa? Oo. Wala po ako alam sa pag-aalsa, Ginoo. Ang tanging nangyari lang po ay tinakain po ako ng aking biyanan ng bulok at tira-tirang pagkain. Umali po ang aking tiyan. At nagkuhan po ako. At matapos ako magkuhan, ay nakarinig po ako ng maraming putok ng baril. Tulong! Umuwi na kayo pagkatapos yung anak ay maaaring nagdating. Ano pang sa'yo nang mabuhay siya? Bangon! Wala namang among makapagpapaaral sa kanya. Antonio! Antonio! Huwag kayong gumawa ng ganyan. Ibig ba ninyo sila yung paglakarin lamang? Igapos ninyo ako. Igapos ninyo ako ng mabuti. Anong nagawa sa'yo ng aking asawa? At ng aking munting anak na lalaki? Tingnan mo! Inalisan mo siya ng ama! Bakit? Duwag ka, Ibarra! Duwag! Ibarra, duwag! Duwag! Kulong niya yan! Lahat sila'y nakikipaglaban para sa iyo. Duwag! Tas ika'y nagtatago. Duwag! 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 Duwag ka! Nararapat na ikaw ay bitayin! Duwag ka, Ibarra! Duwag! Ibarra! Duwag! Ibarra! Duwag ka, Ibarra! Duwag! Duwag ka, Ibarra! Duwag! 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 Supain ka, Ibarra! Duwag! Ibarra, duwag! Ang pangyayari ay palihim na pinarating sa Maynila ng pahatirang kawal. Pagkaraan ng 36 na oras, matapos madagdagan, ayusin at pagbagu-baguhin ng tagasuri ng balita, ay inilathala na ng mga pahayagan ang tinurang pangyayari sa paraang mahiwaga at di kaunting pagbabala. Sa mga kumbento ay nagahari ang lalong malaking ligali. Nagsisingkawan ng mga sasakyan, ang mga probinsyal ay nagdadalawan at palihim na nagpapanayam. Nagsisipagsadya sila sa mga palasyo upang maghandog ng kanilang tulong sa pamahalaang nagbubungad sa napakalaking panganib. Isang tidyum. Hindi gagaan ang awa ng Diyos ang pagpapakilala niya sa ating kahalagahan sa mapanganib na panahon ito. Mukhang nahihirapan na magbigay ng pahayag ng General Malaguero sa pangyayari dito. Ano ang mangyayari sa kanya kung walang mga korporasyon? Mabuhay! Mabuhay na lagi na Yan ay nag-aaral sa mga iswitas. Patunay na sa atin ay lumalabas sa mga pilbistero at ang mga kalaban ng mga praile. Kapag ang namumuna sa pahamalan ay isang mangmang,
Sabihin mo sa akin kung ano ang nilalaman ng iyong ulo at sasabihin ko kung anong lagay ng iyong paa. Datapwat tingnan ninyo kung paano nagtatangkilikan ang mga magkakaibigan. Ang mga pahayagan ay halos humihingi ng isang mitra para kay Padre Salvi. At talagang tatamuhin, kanyang lalasapin. Ganyan ba ang akala mo? Bakit hindi? Ngayon, sa kahit anong bagay, ay pagkakaloob ang mitra. Yan na nga bang sinasabi ko? Ayan ang sinasabi ko. Naku, Birhen del Carmen, naku. Ngunit wala ka naman sinabi sa akin. Sabi mo pa nga, dapat lang pumunta ako kanila Kapitan Tiago. Panatili ang pagkakaibigan namin sapagkat siya mayaman. Sabi mo pa nga. Ano? Anong sinabi ko? Hindi ko sinabi sa'yo mga walang kabuluhang bagay na yan. Wala! Kung nakikinig ka lamang sa akin. Tapos ngayon, ako pa bibigyan mong sala. Di ba't sinabi mo pa nga na tama lang ang pag-anyaya ko sa kanya kumain dito? Sapagkat siya mayaman. At wala tayong dapat ibang kaibiganin, kundi ang mayayaman. Tunay na sinabi ko sa'yo yan. Pagkat wala nang magagawa. Eh kaya lang nakakahimalingan kung doon ibara dito, doon ibara doon, doon ibara sa lahat ng dako. Aba! Ngunit hindi ko sinabi sa'yo na makipagkita ka, di makipag-usap sa kanya noong hapunang yaon. Ito hindi mo maitatanggi sa akin. Ngunit nalalaman ka bang paparoon siya? Dapat mo sanang inalam. Diyos ko! Kung ako'y naging lalaki lang. Kung ako'y naging lalaki sana. Naging lalaki? Anong gagawin mo? Ano? Di ngayon haharap ako sa Kapitang General upang ibigay ang aking paglilingkod laban sa mga nagsialsa. Ngayon din. Hindi mo ba nababasa ang nasa El Diario? Ito, basahin mo. Ang mga taksil at kasabwat ay papatawan ng buong bangis ng batas. Makita mo na, wala nang pag-aalsa. Walang kailangan. Dapat kang humarap. Tulad ng ginawa nila noong taong 1872. At sila'y nangaligtas. Oo nga, ginawa nga yun nila paring Bongo. Subukan mong bigkasin ang pangalan niya ng kay Lakas. At bukas na bukas din ay makikita mo yung sariling lumilipad. Hindi gamit ang pakpak, kundi gamit ang matabang taling nakapalupot sa iyong leeg. With video, ano nangyayari? Wari. Pinsan, pinatawag kita sapagkat hindi ko na alam kung anong mangyayari sa amin. Anong maipapayo mo? Ikaw na nag-aaral ng Latin at magaling sa pakikipagtalo. Opo ka. Bakit kayo umiiyak? Ubinang genti yung sumos. Wala. Ngunit maaaring madama itong si Tinong. Sapagkat maaaring matukoy ang kanyang pangalan na kaibigan ni Don Crisostomo. Dahil lamang sa pagnanais niya na makilala ito. Maling-mali ang iyong ginawa. Hindi tama. Malayo sa pagiging tama, ubod ito ng kalayuan. Ang may papayo ko lang sa iyo ay, ihanda mo na ang iyong tahubilin. Bailis! Ubies Pumos Ibies Ignis. Simili Odi at Kiibara. Ahor Katur Ego. Ahor Kaberis. Diyos ko! Ay, Saturnino! Anong nangyari sa'yo? Manggagamot! Tumawag kayo! Tinong! Tinong Goy! Tinong! Iya'y nawalan lamang ng malay, pinsan! Nawalan lamang ng malay! Tinong! Non timio mortem in catrese super espaldo! Kumuha kayo ng tubig! Tubig! Tinong! Huwag ka mamamatay! Salamat! Huwag ka mamamatay! Darating na mga magsisihuli sa'yo! Tinong! Hala, sige! Dali natin siya sa higaan! Tumulong ka dito! Narito lamang ako! Tumawag kayo ng doktor at ngayon din. Tintyang, sumadya ka sa Kapitan General. Danan mo siya ng isang regalo. Isang tanika lang ginto at isang singsing. Sabihan mo siyang regalo pamasko. Samantalo'y susunugin kong lahat ng liham at mga kasulatan, pati na rin ang mga aklat, upang sa gayo wala silang mahanap na kahit anuman. Oo, pinsan.
Ito ang susi. Ito rin ang mga liham ni Kapitan Tiago. Sunugin mo. Labis ang katuwaan ni Kapitan Tiago sapagkat hindi siya nahuli o natanong man lang. Hindi rin siya nakuryente o nabilanggo sa ilalim ng lupa. Dahil dito, siya ay nagpamisa sa mahal na Birhen sa Antipolo, Birhen del Rosario at Birhen del Carmen. Kung hindi naimbita si Kapitan Tiago ng pamahalaan, masamang kapalaran naman ang dumapo kay Kapitan Tinong. Tulad ng karamihan, siya ay inimbitahan ng pamahalaan. Di nakabuti sa kanya ang paglalakbay sa iba't ibang tanggapan nito sapagkat nang siya ay lumabas, siya ay may sakit, putlain, namamanas at di palaimik. Hindi rin siya bumaba ng bahay dahil nangamba itong baka batiin siya ng isang pilibustero. Di ko akalain ganun katindi pala yung tanawin sa mga pilibustero. Kung gayon... Hindi ba't nakakatuwa at kasabik-sabik na sa madaling sandali lamang ay malalaman natin na papatayin na si Ibarra? Mahal, kung mangyari man yun. Dapat lamang napatagusan ng baril si Ibarra sapagkat siya ay isang pilibustero. Isang pilibustero! Kung maaaring magustuhan nyo lamang, kumuha lamang kayo habang mainit pa itong hinahanda. Hindi, Maria. May nais po ba kayong sabihin? Patungkol sa kasalong magaganap mo at nitong si Linares. Insan, pag-alaman mo na ba kung ano man ang saloobin ni Maria ukol sa magaganap na kasal? May tagal ko nang inalam yun. Di na mahalaga ang mga detalya. Ang tanging mahalaga ay alam natin tagapayo ng Kapitan General si Linares. At kung matutuloy at maging ganap na manugang ko ang tagapayong iyon, nais ko lamang lumabas-masok sa palasyo. At ito'y magiging dahilan ng pagkaingit ng mga tao sa'yo. Ngayon na nga, pinsan. Mga kasama, bukas na bukas, tayo magkakaroon ng isang magarbong pista. Magandang idea. Batid kong alam ninyo ang ugat ng pagsasalong ito. Oo naman, amiga. Ngunit ang masasabi ko lamang ay... Tanga? Si Maria Clara ay tanga? Ayun na nga, amiga. Siya nga tunay na maganda. Ngunit... Siya'y kulang sa talina na. Di niya napagtantong. Tanging yaman lamang ang hapon. Sa kanya na mapangabusan si Linares. Tanga! Ang tanga talaga. Ang tanga. Ala. Maria, Crisostomo, kamusta ka? ako'y mabuti lamang ikaw. Ako'y magpapaalam lamang pagkat ako'y aalis na. Pakinggan po ninyo Ginoo ang panukalang aking nabisig. Tago ko kayo ngayon sa bahay ng isang kaibigan ko sa Mandaluyong. Dadalhin ko sa inyo lahat ng inyong walta na aking niligtas sa itinato sa puno ng balete at sa mahigang bahagi ng dulo ng inyong ito. Pagkatapos ay tutungo kayo sa ibang lupain. Papatungo ako sa ibang lupain? Upang maapamuhay kayo ng tahimik sa panahon na titira sa inyong buhay. Ang ibang lupain, saganang sa akin, ay lalong mabuti kaysa sa ating sariling bayan. Elias, ang iyong kasawian ay siya nagbuhat sa aking kaanak. Ang aking buhay ay makalawan ninyong iniligtas. Sa gayo'y pinagkakautangan ko kayo. Hindi lang ng kagandahang loob, kundi pati na rin ng tungkuling maibalik sa inyo ang inyong kayamanan. Pinayuhan ninyo akong mangibang bansa. Kung sa gayo'y sumama kayo sa akin at tayo mamuhay roon para magkapatid. Hindi maaari. Totoo nga hindi ako'y maaaring umibig ni maging masaya sa aking bayan. Ngunit maaari rin ako mamatay rito at magtiis nang marahil dahil sa kanya. Naway ang kasawian ng aking inang bayan ay maging aking ring kasawian. Kung gayo'y, bakit ninyo akong pinayuhang umalis? Sapagkat sa ibang lupain ay maaari kayong maging maligaya at ako naman ay hindi. Kayo ay hindi ipinanganak upang magtiis. At gayon pa may kasuklaman ng ninyo ang inyong sariling bayan sa pagsapit ng isang araw na kayo ay masawi dahil sa kanya. Ang pagkasuklam sa isang bayan ay ang pinakamalaking kasawiang palad. Hindi tumpak ang inyong pagpapalagay sa akin. Nalimot ninyong halos kararating ko pa lamang dito ay
Kumilos na ako agad upang hanapin ang ikagagaling ng bayan. Wag po sana ninyong ipagdaramdam ito, Hindi ko kayo sinisisi. Hindi ko yung hinga ng inyong hindi magagawa. At wag po sanang ipagdaramdam kung aking sasabihin na dinaraya kayo ng inyong puso. Iniibig niyo ang Pilipinas pagkat nasa kanya na ang inyong pag-ibig, kayamanan at kabataan. Ang inyong bayan ay nakakagawa sa inyo ng anumang kabuktutan. Iniibig niyo siya gaya ng pag-ibig natin sa mga bagay na nagbibigay ligaya sa atin. Ngunit sa araw na kayo ay maghirap, magutom, pag-usigin at ipagsumplong ng inyong mga kababayan, itatakwil ninyo ang inyong sarili, ang inyong ilang bayan, at ang lahat-lahat na. Nakaiiwas sa akin ang iyong mga pahayag. Ibig ko lamang po sabihin, Ginoo, ang katotohanan, at iilag kayo sa malungkot na hinaharap. May katwiran kayo, Elias. Ngunit ang tao ay isang nilalang na hindi may iwasan ang mga pangyayaring likha ng panahon. Noon ako'y nabubulagan. Ngayon, ang kasawian ay siyang nag-alis sa akin ng piring. Ang pag-iisa na dinanas ko sa bilangguan ay siyang nagturo sa akin. Ngayon ay nakikita ko ang isang kalagim-lagim na kanser na sumisira sa ating lipunan, kumakapit sa laman at pilit humihingi ng biglaang pagsugpo. Sila ang nagmulat sa aking mga mata, nagpakita ng kabulukan, at pinipilit ako na ako'y maging salarin. At dahil ito'y iniibig nila, ako'y magiging isang pilibustero. Ngunit totohanang pilibustero. Tatawagin ko ang lahat ng sawing palad. Tatawagin ko ang lahat ng may pusong tumitibok. Yaong mga taong nag-utos na ako'y balaan. Hindi ako magiging salarin. At kailan pa may hindi naging salarin ang taong nagtatanggol sa kanyang bayan. Sa loob ng 300 taon, ay nagbigay tulong tayo sa kanila. Ninanasa nating sila'y matawag na kapatid. Ngunit anong igaganti nila sa atin? Ang tayo laitin? Alipustahin? Pagkaita ng karapatang magtaglay ng katutubong uri ng pagkatao? Walang Diyos, walang pag-asa, walang sangkatauhan. Wala ako hindi ang karapatang lakas. Humiga kayo, Ginoo, upang matakpan ko kayo pagdaraan tayo sa pulporista at baka tayo mapuna tayo dalawang katao. Tumigil kayo! Saan kayo galing? Sa Maynila po, upang dala ng damo ang hukom at kura. Sulong, pinapauna ko na sa'yo na huwag kang magsasakay ng tao, sapagkat may bilanggo na kataas. At kung mangyari makita mo siya at dalhin sa akin, kay bibigyan ko ng malaking pabuya. Mabuti po, Ginoo. Ano po ba ang tandaan niya? Naalibita at marunong magkastila, kaya't mag-ingat ka. Kung ipahihintulot po ninyo, Ginoo, sa aking isang palagay, pag-isipan niyo mabuti ang inyong gagawin. Masisiklabin niyo ang digmaan, pagkat kayo ay may salapi, talino, at madaling makakatulong. Lalo na't ngayon ay maraming di nasisiyahan. Ngunit sa gagawin yung pakikihamok, ang lalo mapipinsala ay ang mga walang kakayahang ipagtanggol ang sarili at ang mga walang sala. Ang Pilipinas hindi nag-aakalang humiwalay sa inang Espanya. Walang hinihiling maliban sa kakaunting kalayaan, katarungan at paglingap. Kailan may di ako gagamit ng panghuling paraan habang nakikita akong may pag-asa sa mga tao. Kayo'y papalaot ako nang hindi kayo kasama. Iyan na po ba ang inyong matatag na pasya? Matatag at iyang-iyan lamang. Hindi ko matututulang ako'y maagawan. At sukat ng aking kaligayahan at katahimikan. Ako na walang hinangad kung hindi ang karunungan. Ako na walang hinangad kung hindi ang pagmamahal sa bayan. At ano ang igaganti nila sa akin? Ang ibulid ako sa isang maruwal na kulungan. At bigyan dungis ang dalagang katipan kong makakaisang dibdib. Kung hindi ako maghihiganti, ay isang malaking kasalanan. Isang paghikayat pa sa paggawa ng mga bagong kapaslangan. Tatawagin ko ang bayang iyan na bulag. Ilalantad ko sa kanya ang kanyang kaapihan. Ipapabatid kong wag na siyang mag-isip ng pakikikapatid. Sasabihin ko sa kanila na laban sa ganitong pang-aapi ay humahad lang ang walang hanggang karapatan ng tao sa pagtuklas ng kanyang kalayaan. Ang bayang walang malay ay siyang magtitiis. Lalong mabuti. Ako ba'y may hahatid niyo hanggang bundok? Hanggat sa malatag kayo sa panatag. Marunong po ba kayong mamangka? Opo, bakit?
sapagkat tayo mapapanganyaya kung di ako lulundag sa tubig at sila'y aking ililigaw. Ako ang kanilang tutugisin, ngunit mabuti akong lumangoy at sumisid. Lalayo ko sila sa inyo at pagkatapos kayo na ang bahala magligtas sa inyong sarili. Huwag! Dumito kayo. Lumaban tayo at italaga ang ating mga buhay. Wala tayong mararating, wala tayong sandata, at para lamang tayong ibon na kanilang papatayin. Nakita na ninyo? Magkikita pa tayo sa Noche Buena sa libingan ng inyong ingkong. Lumigtas kayo. At kayo? Ililigtas ako ng Diyos sa lalong malaking panganib. Maria, hindi mo ba ako inaasahan sa aking pagdating? Nang galing pa ako ng probinsya, masaksihan lamang ang iyong kasal. Oh, ano nangyari sa iyo, Maria? Nanlalamig ka ata. Masama ba ang iyong pakiramdam? May sakit ka ba, anak? Oh, wala ka na bang tiwala sa iyong inaama? Maupo ka rito, oh. Mag-usap tayo. Sabihin mo sa akin lahat ng pumapagabag sa iyong kalooban. Nag-away na naman ba kayo ni Linares? Huwag mong tukuin yan sa akin ngayon, aking naman. Ayaw mo bang ipagtapat sa akin ang mga lihim? Hindi ko ba pinagsumikapan pakinggan ka sa iyong mga problema? Mahal niyo ba ako, aking ama? Oo naman. Kung gayong mahal niyo ako, ipagtanggol niyo ako sa aking ama. At sirain ang aming napaplanong kasal. Hangal! Hindi maaari. Siya'y buhay pa, ay maaari pa akong ipakasal. Nagtatangka akong tumakas, ngunit hindi pwede. Dahil ang aking ama ay sadyang sarili niya lamang ang kanyang iniisip. Pagmamalapit sa iba. Ngayon siya'y patay na, hindi na ako matatawag na asawa ni Numan. Ngayon siya'y patay na, ang kumbento o libingan niya ay sa akin. Bakit? Minamahal mo pa rin ba si Ibarra hanggang ngayon? Anak ko, patawarin mo ako kung akong nagdulot sa iyo ng iyong kasawian. Hindi ko naman pahihintulutang ikasal ka sa isang Indio na tulad ni Ibarra. Kaya ako ang ginawa, ipinahanap ka ng lalaki na alam kong magpapasaya sa iyo. Pagpapasaya sa iyo bilang isang asawa, nabibigyan ka ng mga anak na mag-uutos at kahit kailan hindi uutusan, at magpaparusa at kahit kailan na hindi parurusahan. Kaya nga gayon, tandaan mo naman na ang panahon ay lumilipas, balang araw, matututunan mo ring mahalin si Linares. Hindi pwede. Hindi ko kaya, Itay. Busing ka na pala. Ingkong, may mahigit na po bang isang buwan na kayo may sakit? Mula nung makita namin walang mali na tao ay 2 ulit na bumilog ang buwan. Kala nga namin patay ka na. Intindihan nawa kayo ng Panginoon. Kami po'y napakarukha. Ngunit yamang ngayon ay Pasko, ibig ko po munang umuwi ng aming bayan upang makita ang aking ina at kapatid na bata. Marahil ay hinahanap na po nila ako ngayon. Anak, hindi ka pa lubos na magaling. Siya pa'y malayo ang bayang pupuntahan mo. Hindi po bali, Ingkong. Ang aking ina at kapatid, kayo pala'y nalulungkot. Taon-taon po'y nagkakapiling kaming kung ganitong Pasko. Noong Pasko ngay, isla ang aming napagsaluhan. Siguro po'y tumatangis ngayon ang aking ina sa paghahanap sa akin. Anak, baka hindi ka makarating ng buhay sa iyong paroroonan. Marami po kayong anak, at ang aking ina ay 2 lamang. Marahil po yung isip niya ay patay na ako. Ibig ko po sana siyang mabigyan ng aginaldo na ikatutuwa niya. Pati ang isang anak. Halika dito. Wala kang isang matanda. Halika na, sige na. Tumuloy ka. Ihandog mo sa iyong ina ang aginaldo na nais ng Diyos. Babalik po ako agad. Babalik po ako agad. Kasama po ang aking kapatid. Salamat po. Sige, sige. Sa entresuelo ng bahay ni Kapitan Basilio, naroon at nag-uusap sina Don Filipo at Kapitan Basilio.
Sa may labas ng bahay ay naroon at sumisilip sa bahay si Sisa. La la la. La 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 la. La la la. Inay! Ikaw ba'y anak? Anong iniisip mong gawin? Nilibing ko po siya. Sa libingan sa simbahan? Ilan po ang kwarta. Saka hindi po itutulad ng kura. Kung gayoy, Kung ibig niyo akong tulungan, ako'y mahina na. Ako'y sugatan. 2 araw na akong hindi kumakain. Wala ka na parin ngayong gabi. Painggan mo. Bago magbukang liwayway ay patay na rin ako. Sa ikadalawang hakbang mula rito, sa kabila ng ilog-ilugan, ay may mga punong kahoy na nalisan. Itawid mo rito at gumawa ng isang buntod at ilagay mo sa ibabaw ng aking bangkay. Takpan mo at sulsulan mo. Pagliabil mong mabuti hanggang sa ako'y maging abo. Pagkatapos, kung wala sino man ang darating dito, umukay ka rito at kunin mo ang maraming ginto at aringin mo tong iyong-iyo. Mag-aral ka. Lumaad ka na at kunin mo na ang mga kahoy. Ibig kitang tulungan. Mamamatay man na kung di nakita ang maningning na pagkabuang ni Wayway sa aking inang bayan. Kayong makakita, batiin mo siya at huwag kalimutan ang mga naglukmok sa dilim ng gabi. Mula nang si Maria Clara ay pumasok sa kumbento, ay iniwan na ni Padre Damaso ang bayang kinaroroonan niya upang manirahan sa Maynila. Habang naghihintay siyang maging obispo, si Padre Salvi paminsan-minsang nagsesermon sa simbahan ng Santa Clara at sa kumbento naman ito ay nanunuparan siya ng isang mahalagang tungkulin. Kung maaari ay bigyan mong kaalaman ng doktor na pagsamantalay siya ay magwalang kibo. Opo, nasusunod. Ikaw, ihanda mo ang karwahe. Sa tingin ko ay magsasaya muna ako sa pangmutsero. Masusunod po. Sa wakas, nailibing na siya. Ang aking di mapakasundo ang kakilala. Linares. Pinsan, maaari mo tipunin yung mga ari-arian ng aking anak at pati na rin ang aking may bahay. Kung maaari lamang. Pinsan, gagawin ko yan kahit hindi mo iutos sa akin. Kundi huwag yung karamdaman. Kahit sino man na nakakilala sa'yo ay nakapagsabi na ikay nangangayayat. Na halos ang iyong mga buti bumabalat na sa iyong balat. Totoo nakapakalungkot na mga kaganapan ngunit. At salamat, Pinsan. At kung maaari, magtungo ka na rin sa San Diego o Malabon. Nais ko lang mapag-isa. Walang makapagpapaliwanag ng pagkamatay ng pare. May nagsasabing namatay siya sa sakit na apoplehiya, anang iba na may sa bangungot. Ngunit ang medikong tumingin ang nagpaliwanag na biglaan ang pagkamatay ng pare. Tungkol kay Maria Clara ay wala nang napag-alaman maliban sa pag-aakalang siya'y namamanatag na sa libingan. Wala nang nakapagsasabi hinggil sa kinahinatnan ng sawimpalad na binibini.
Wari. Pinsan. Ginoong Ibarra, pinuhuli ka namin sa ngalan ng hari. Bakit? Sa kwartel na kayo magtanong. Para ahor katur. Ego, ahor kaberis. Saturnino, anong nangyari sa'yo? Ay, Diyos ko, saklol! Saklol! Action. Maangit din ang putik! Awa sa akin. Sabihin mo. At ipapaparinig ko. Ano ba? 1, 2, 3, action. Walang Diyos at niawa sa akin. Huhulihin ko siya. Umuwi na kayo! Ang inyong anak ay maaaring lagnatin! Inyong anak